ng kanyang mga boss ang ikalimang sona ng Pangulo. May ilang kontento sa kanyang report pero meron din namang nakulangan. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino may tuturing na isang progress report ng lahat ng mga nagawa niya sa kanyang termino. Pero ano na nga ba ang progress niya sa mata ng kanyang mga boss? Pagpatak ng alas 4, tumigil ang lahat sa karinderyang ito sa Quezon City. Lahat seryosong sumubaybay sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Tigil negosyo, tigil text, tigil lahat. Pero may ilang sinadya raw hindi makinig. Nasasawa na ako. Bakit? Ba't kayo nasasawa? Ayaw ko nang marinig yung mga hindi naman magandang nangyayari. Yung mga pinangako niya noon, wala naman masyado natupad. Maya-maya ang nagkakariton na si Mang Nonoy, dito tumigil at nagpahinga. Ano bang naramdaman ninyo pagbabago sa buhay ninyo? Wala po. Wala naman. Ganun pa rin. Mahina akong minta. Ang palakpakan tumapos sa talumpati ng Pangulo, hudyat pala ng isang mainit na debate. Hindi pa humabog ang mga protocolyo natin na dapat na ibaba. Oo, sabihin natin ganun, pero hindi naman natin dapat pangunahan yung Pangulo. Kasi siya, kahit saan ang gulo natin tingnan, siya talaga ang may ano ng lahat eh. Siya ang may hawak ng plano. Pero ang bawat puna sa Pangulo may katapat ding pagtatanggol. Kung si Mang Armin ang tatanungin, hindi naman daw maikakailang naiangat ng administrasyon ang lagay ng ating ekonomiya. Sa ekonomiya siguro medyo tumaas tayo. Okay naman. Pero yung mga ibang aspeto, hindi pa siguro niya natatapos. Sa tingin ko naman, marami rin siyang naitulong sa bansa. Kasi sa naranasan ko dun sa Samar, sa Tacloban, nung na-wash out kami sa Yolanda, nakarating naman dun yung presidente at nagbigay sila ng mga tulong. Hindi lang ang umpukan na ito ang nag-abang sa ulat ng Pangulo. Ang mga tricycle driver ng Barangay Bagong Buhay sa Quezon City may hinihintay rin sa talumpati ng Pangulo. Pabahay, mababang presyo ng bilihin, edukasyon at kalusugan. Sa kabuuan, bilib naman daw sila sa mga inisa-isa ng Pangulo na accomplishments. Pero mas maganda raw sana kung ang mga ito malapit sa kanilang bituka. Sana naman po, magpatayo siya ng isang eskwela para sa mga mahihirap para naman po bago matapos ang termino niya, meron siyang alaala sa ating bansa. Sa haba ng talumpati ng Pangulo, may ilang bagay ngang inabangang mabanggit. Ang ekonomistang si Professor Winnie Monsod, nabigo raw marinig ang follow-up report ng Pangulo sa kanyang nakaraang SONA. Katanggap-tanggap naman daw kung makaramdam ng frustration ng Pangulo na kapansin-pansin ng tila naging emosyonal ito. He's trying his best. Nobody can say that he is corrupt. You know, nobody can say that he's not trying his best. And yet people are saying that he is the thief executive. Ayon naman sa Policy Director ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG na si Bobby Tuazon, hindi raw ramdam ng mga mahihirap ang sinasabing pag-unlad ng Pangulo. Napansin din niyang walang nabanggit tungkol sa foreign policy at peace process. Should be more unifying, no? Yung kanyang approach. No? Dahil 2 taon na lang kasi nalalabi, no? Sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Jessica, bukod dun sa mga umpukan na ating napuntahan kanina, no, syempre pinulsuhan na rin natin ang ating pwesto dito sa kanto ng East Avenue at Matalino Street. At to be fair, wala naman sa ating mga nakausap na tricycle driver ang nagbigay ng bagsak na grado sa Pangulo. Pero iba-iba yung kanilang binigay, depende na rin sa kanilang dahilan. Merong iba, pasang-awa daw dahil patuloy pa rin daw ang katiwalian. Meron naman maganda yung grado dahil kahit papano ay may nagagawa naman daw ang administrasyon dito. Jessica. Dano, hindi porket nag-cover tayo dun sa kanilang mga umpukan, baka naman epekto ng camera. Pero sa tingin mo ba, intently, pinakinggan ba nilang mabuti yung SONA ng Pangulo? Jessica, dun sa mga napansin natin kanina sa ating mga nakausap, no, talagang they're very intent dun sa panonood. Gaya nga dun sa una nating napuntahang umpukan kanina, talagang tigil lahat. Walang gumagawa ng ibang bagay bukod sa panonood sa SONA. At may mga portion sila na nagustuhan doon. Katulad na lang nung pagwala na raw sa pwesto ang Pangulo at may hahalili na raw sa kanya, may mga ilang natuwa doon. At may mga iba naman na inabangan talaga yung ibang aspeto ng kanyang mga pangako dati na sa tingin daw nila parang
kailangan pa raw ng konti pang panahon bago matupad. So overall, nakita naman natin na talagang intent ang publiko sa panonood sa SONA ng Pangulo, na indikasyon din na interesado sila sa masasabi o sinabi ng Pangulo kanina. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.